Eto, medyo ano 'to, natatawa ako dito ng konti. Dahil itong si Attorney Salvador Panelo umepal na naman mga kababayan. Ang sabi niya po rito, ito raw si Digong or si Pidots, Digonyo, ay hindi daw po isang kriminal. Bakit kaya nasabi ito ni Salvador Panelo? Sabi niya po sa buong buhay ng kanyang panahon, aba, never siya demanda. Paano mo tatawaging kriminal? O, sabi niya pa, sa buong buhay ng kanyang panahon bilang public servant, imod puwet. Never siyang idinimanda ng criminal case since walang demanda, edi walang conviction. Paano mo tatawaging kriminal ang isang tao? Okay, mga kababayan, kayo na po ang humusga dito ha, sa sinasabi nila. Sapat na ba, kung sa batas ang pag-uusapan natin, tama si Salvador Panelo. Kung walang nag-file ng case, ng criminal charges against him, of course, hindi siya kriminal. Pero sa kanyang pananalita, doon sa mga tao, mga kababayan na nagpapatunay na si Digong ay isang kriminal, mas paniniwalaan ko po ang mga tao na nagsasabi, na nagpapatunay na kriminal itong si Digong. Sa kanyang bunganga nang gagaling eh. Kagagawan ba? Ito na lang pag-usapan natin doon sa isang legal. Sa isang legal, 'di ba? Legal ba na magtanim ka ng ebidensya? 'Di ba gawain ng kriminal 'yan? Legal ba, mga kababayan, na mag-build ka ng intrigue para pag-awayin mo ang both side para makinabang ka? 'Di ba illegal 'yan? Oh, yung pagtulak mo ng isang tao sa helicopter, 'di ba illegal 'yan? Pagpatay. Oh, yung 'di ba nakalagay din po sa ating 1987 Constitution, yung Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. O, anong ginawa ni Digong? 'Di ba? Yung Domoy bombing, yung Domoy Sunday bombing na sinasabi niya, 'di ba inubos niya yung mga tao? Pinatay niya yung mga tao? Sa makatuwid, mga kababayan, doon pa lang, sa pag-amin niya, pagbibigay niya ng salita, huwag niyong sabihin na yun ay, ano lang, figure of speech. Diba? At sino naman ang tangang tao? Diba? Ang nakakaalam niyan, kita nyo nga, yung mga nagre-reklamo ngayon, yung mga lumabas na mga witnesses, diba? Matubato, Las Cañas, Ansierto, lahat sila nagtatago ngayon. Sino at paano magkakaroon ng kaso? Kung walang magdedemanda, tama ka, Panelo. Walang nagdedemanda kasi takot. Walang nagdedemanda kasi papatayin. Oh, look at what happened, mga kababayan. Kaya Jun Pala, 'di ba? Anong nangyari? Pinapatay si Jun Pala kasi naisiwalat ang mga kabuktutan, ang mga katiwalian ni Digong Duterte. Pero pag matapang ang isang tao, harapan ang usapan, bahag ang buntot ng hinayupak na matandang ire. 'Di ba? O kaya Kawaldi Carbonel, anong ginawa? Mga kababayan, ayaw payagan si Carbonel, wag na daw papuntahin doon sa Davao, pagsampal-sampalin daw ni Digong kapag nakita niya. Nalaman ngayon ni Kawaldi. O sabi niya, kung gusto mo, magharapan na lang tayo eh. O, sa harap ng City Hall, hindi pumunta itong si Digong. Ibig sabihin, takot. Bakla. Diba? Bahag ang buntot. Pero pag maraming kakampi, pag marami siyang kasama, ang tapang. Oh. Sabi naman ni Charmin, Di ko alam kung paano basahin 'to eh, 'di ba? Hindi Charmaine eh, mine eh, may mine sa dulo eh. Okay sana kung Charmaine eh, 'di ba? Malapit na maging kriminal kapag nahatulan siya ng ICC at malala crime against humanity ang kanyang kaso. Exactly, mga kababayan. Pero ngayon na wala pang kaso, kapag usapan po ay kriminal, ay tawag dito, legality, tama naman si Panelo. Kaya lang, sino nga ang maglalakas ng loob, 'di ba? Wala pong maglalakas ng loob
na kalabanin, lalong-lalo na yung mga taga Davao. Eh, yung mga kanyang mga hitman na naturingan yun, eh, natatakot pa. Paano pa kaya ang pangkaraniwang tao, 'di ba? Oh, sabi ni Mona Nases, noong panahon ni Digong siya ang batas, kaya takot ang mga tao. Naging tahimik. Pag nagsalita ka, gawa na ang libingan mo at kundi naman sa kulungan ka dadamputin. Correct. Mga kababayan, kaya wala po na papile ng case kaya Digong. Kasi kapag nag-file ka ng case against sa kanya sa Davao, anong mangyayari? Wala, mababasura lang ang kaso. Tapos, kapag nag-file ka ng case, either gagapangin ka or baka baliktarin ka. O, kapag nabaliktad ka, magagaya ka kay Dilima. Diba? Si Dilima, nag-iimbestiga. Mga kababayan, marami na siyang nalaman. Diba? Pumunta siya dun sa quarry. Meron dun libingan. O, yung may-ari pala, kaibigan nitong ni Digong. Anong nangyari? Biniliktad si Dilima. Si Dilima ang pinakulong ng halos 7 taon. So sino? Palagay nyo, Justice Secretary na yon si Dilima. Mga kababayan, nung panahon ni Pinoy, wala pong nagawa. Takot din ang mga pulis. Takot din ang NBI kay Digong. Do you think, Panelo, kaya ng pangkaraniwang tao na sagupain ng isang degonyo? Diba? Oh. Kuya Mamu Vlog, dito sa Pinas, hero pa yan, criminal yan sa ICC. Malapit na yang matandang yan. Oh. Sabi ni, sa bagay, file pa lang ng kaso yung sa ICC. Pero pag yan ay executory na, final and executory, tapos sabihin mo ulit ito, Panelo, talagang mabubugbog ka na ng husto. Ngayon, pwede ka pang makalusot dahil wala talagang kaso. Pero madali lang naman i-justify yan eh. Diba? Madali lang patunayan. Wala talaga maglalakas ng loob. Mapapatay eh. Sino ba ang gustong mapatay? Di ba nahimik ka na lang? Di ba? Magsasalita ka ba against sa mga isang napaka-powerful na tao? Kaya nga po mga kababayan eh. Si Digong takot sa ICC. Kasi ang purpose ng ICC? Yung ICC, para ito sa mga tao, halimbawa may mga tyrant na kagaya ni Digong, na hindi kayang parusahan ng sarili nating batas. 'Di ba? Natunugan niya na pag dumating ang panahon, itong ICC ay babanatan siya. Kaya, kukumalas ang loko. Nakalimutan niya, may iron pa palang Interpol. 'Di ba? Oh. Sabi ni Romeo Coloma, what do you call a self-confessed killer? Inosente o kriminal? Ano ngayon ang tawag kay Digong? Well, nakuha ko yung point po, Romeo Coloma, ha? Kung ikaw ang nagsalita na pumatay ka ng tao, inubos mo yon, self-confessed killer ka, di kriminal ka, kahit wala pong tawag dito, kahit wala pong kaso laban sa iyo dahil wala nga nagpa-file, but then again, you made a statement that you killed someone, 'di ba? You killed those people, niratrat mo pa nga, sabi mo, hinulog mo sa helicopter, therefore, you are a killer. 'Di ba? Kriminal. Gawain 'yon ng isang kriminal. Oh. Di po ba? Salamat Gina31 ha. Kakasuka fest ni Panelo. Attorney ba talaga siya? Attorney naman talaga siya. Kaya lang, attorney butiki. 'Di ba? Kung saan na nakikinabang doon kakapit. Ganun po ang butiki. Nag-aabang na makakain, mga kababayan. Yung dila lagi nakaganon ha. Parang aso. Sabi ni Mercedes de Vera, hindi matatahimik ang Pilipinas hanggat hindi mawala sa posisyon ang mga Duterte. That is correct. Captain Mank in the Lupi, tinuruan ata si Digonyo ni Enrile na umalis sa ICC. Actually, tama kayo, mga kababayan. Baka, hindi, yung pinalabas natin nung nakaraan,
Hindi ko alam kung si Enrile yung nagsabi ha, pero palagay ko, dahil marami naman siyang mga advisor, isa yan sila Panelo. Malamang sa malamang sila Panelo nagsabi nun. Kasi nakita nila, hahabulin ng hahabulin si Digong ng ICC. Kaya nga kahit si Sara Duterte, di ba? Remember what she says nung siya po ay tatakbo. Nag-iisip siya, sinabihan pa siya ni Villar, di ba? Yung tatay ni Mark Villar, si Manny, ang sabi sa kanya, wala kang magagawa kahit anong gawin mo. Hahabulin ka ng mga yan. Kaya nga po, hindi siya tumakbong presidente kasi alam niya matatalo siya ni PBBM. Kaya what she did is kumampi na lang siya, kumapit, 'di ba? Ang ginawa niya, nag-vice president siya kay PBBM para kahit papaano maprotektahan siya at yung kanilang second plan or yung plan B is to use PBBM kapag nakapwesto na sila. Kaya lang hindi po nagtagumpay. Ngayon nagngangawa ang mga loko-loko. Oh, 'di ba? Dave Spards. Evangeline Castor, Attorney Salot at Sals. Eglinton West, hello Sir GP, magandang gabi po. At kaya Alejo Datiles, wala na yung ICC mo. Ang ICC may problema na yan. President Trump. What? Anong sinasabi niyong ICC may problema? Teka lang, Alejo Datiles, nabuang ka na ba? Nagaya ka na rin ba dun sa kanila na si Digong daw ay inimbitahan sa oath-taking ni US President Trump? Baka nananaginip ka rin ng gising. Hoy, linawan mo muna yung mata mo. Ako nakasalamin dito. Alam ko ang nangyayari. Gawa-gawa lang ninyo. Gawa-gawa ng mga puon, mga vlogger ninyo na si Duterte ay pinadalo at inimbitahan maging ang SMNI daw. Sinong tanga? YouTube nga. Tinake down ang YouTube channel ni Kibuloy. Tapos iimbitahan mo siya doon para magbalita. Anong gawa ng BBC, ANC, ano ba 'yon? Mga kababayan, yung mga malalaking international CNN, 'di ba? CBC, ANC. Oh. Anong silbi nila? Papupuntahin SMNI? Mga bugok ang mga anchor? Oh, fake invitation, 'di ba, ine? 'Di ba, RF mini sound? Oh. Sabi ni Eva Narita, may naligaw na isang bobo. Oh, Alejo Datiles, intayin daw natin sa 2020. Hindi na kayo aabot ng 2028. Tandaan nyo, mark my word, si Sara Duterte may impeach. Ha? Kaya lubos-lubusin nyo na yung pananaginip nyo ng gising. Baka hindi na kayo magising. Ha? Kasi 2025 na, sabi ninyo, after, kailan yon mga kababayan? After January 13, Pangulo na si Inday. Pinalabas nyo pa na nag-take na ng oath ang gaga. Oh, tapos Vice President daw si Marcoleta. Asan? Di ba presidente pa rin namin si Pangulong Bongbong Marcos? Oh. Oh, sabi ni Captain Monkey de Luffy, madali lang talaga maging DDS. Maging bobo at tanga ka lang, DDS ka na. Agree sa'yo, brother, ha? Oh. Hindi na abutin ng 2028 ang mga Duterte. Correct. Kaya samahan nyo kami, mga kababayan, ha? Oh. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At magkita-kita po tayo bukas. Nagpaalam ka agad no? Thank you so much once again, guys. I love you all. Bye. Buyers!